Binabagtas ng oil tanker ang kahabaan ng South National Highway sa Puerto Princesa, Palawan nang biglang napatigil ito sa gitna ng kalsada. Isang motorsiklo na pala ang sumalpok sa harapang bahagi ng truck. Patay ang tatlong sakay ng motorsiklo na pawang mga estudyanteng edad 19 at 20. Ayon sa pulisya, nag-overshoot ang motorsiklo na nagresulta sa pagpunta nito sa linya ng truck. Posible rin daw kasuhan ang driver ng truck ng reckless imprudence, resulting in multiple homicide at damage to property. Tinangay ng isang babae ang bagong silang na sanggol sa isang ospital sa Mabalacat, Pampanga. Ayon sa pulisya, isinagawa ito ng babae habang tulog ang mga magulang ng sanggol. Saksi, si Sandy Salvacio ng GMA Regional TV. Ibinalot sa balabal, inilagay sa eco bag at saka tinangay ng isang babae ang bagong silang na sanggol mula sa isang ospital sa Mabalacat City, Pampanga. Sa kuha ng video sa labas ng ospital, makikitang sumakay ang babae sa naghihintay na tricycle. Ayon sa Mabalacat City Police, natutulog ang mga magulang ng sanggol nang samantalahin ng sospek ang pagkakataon para kunin ang kanilang anak. Mga alaw na 20 na yun, madaling araw. Tulog na yung mga magulang. Tapos yung mga anak nila, may sa isang portion dun sa isang ward na nandun lang yung mga bata. Dahil tulog yung mga tao, kinuha niya, binitbit niya. Actually may nakakita akala naman nila na kamag-anak. Kasi yun nga, nung gabi nga na yun, inanggaling nga doon yung matanda, nakipagpintuhan, tapos nagawa niyang buhatin yung bata. Akala mo talaga kamag-anak nila. Agad naglunsad ng follow-up operation ang mga pulis. Natunto ng pulisya ang babaeng sospek sa Magalang, Pampanga. Iniimbestigahan din ang mister ng sospek dahil sa posibleng pagkakasangkot sa insidente. Nabawi ng mga pulis ang sanggol at naibalik na sa kanyang pamilya. Sa paunang investigasyon ng pulisya, dating OFW ang sospek. Wala lang po, depressed lang po ako, nawala po yung anak ko. Postpartum depression, sa depression niya na gano'n, pagkawala ng anak niya, gusto lang niyang parang palitan yung anak niya. Lubos ang pasasalamat ng mga magulang ng biktima sa mga taong tumulong upang mabawi ang kanilang anak. Nahaharap naman sa kaukulang reklamo ang sospek. Inaalam na rin ng otoridad kung paano nakalabas ng ospital ang sospek kasama ang sanggol. Ayon sa pamunuan ng ospital, agad silang nagsagawa ng investigasyon at agad naman daw naresolba ang pangyayari matapos ma-recover ang sanggol. Ako si Sandy Salvacio ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Sa gitna po ng mga insidente ng karahasan sa mga eskwelahan, iniimbestigahan ng NBI ang isang group chat umano ng mga groomer na nanghihikayat sa mga miyembro nito na gumawa ng karahasan. Saksi, si Mark Salazar. Isa sa tinitingnan ngayon ng NBI sa investigasyon nito sa malagim na pamamaril ng grade 8 na estudyante sa Zamboanga City. Meron bang target audience ang namaril na estudyante? Kaya niya ni-live stream ang insidente? Kaya i-live broadcast yan, merong nanonood eh. May gusto siyang audience. Sino doon? It could be the groomer or kung pinakanghead na, sino doon? That's why we want to know kung sino. That's why we will profile. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, may na-monitor silang group chat umano ng mga groomer na nanghihikayat sa kanilang mga miyembro na gumawa ng karahasan at iligal na gawain. Paglilinaw ni Matibag, inaalam pa nila kung may kinalaman ng grupo sa karahasan sa mga paaralan sa Zamboanga at Tacloban City. Libo. Merong mga members but mostly na ibang countries but mostly mga Pilipino. Pero silang tenants, may parang Bible sila na pag nagawa mo to, mapupromote ka. Hindi namin nakakita pa kung gano'ng katagal kasi nag-collapse nga yung group. Sa Senado, pinuna ang mga social media platform dahil sa pagkalat ng mga content na nagtuturo ng karahasan sa bata. Algorithms are deciding what they see next. One video leads to another. One search leads to another community. And for vulnerable child, sometimes one click is all it takes para ma-expose sa grooming, violent content, extremist material. Kailangan bang i-post yung larawan ng batang shooter sa Zamboanga na may mga mahal din sa buhay na duguan at kailangan din bang ipakita yung mga batang perpetrator sa Tacloban shooting? Policy written on a website means very little if your algorithms and moderators allow prohibited content to be uploaded online and remain there for millions of people, including children, to see it. Ginoong Pangulo at mga kasamahan,
Hindi maaring ang kita ay pribado, ngunit ang social cost ng kapabayaan ay pasan nating publiko. Sasabay na raw ang Senado sa pagkilos sa buong mundo laban sa masamang epekto ng SOCMED. Hindi man total ban ang mangyari, dapat daw regulated ang platforms sa bansa. Yung kanilang quote-unquote mga parental controls and self-regulation hindi effective or sinasadya dahil nga nagpa-viral. Pag nagpa-viral kasi pwede mong i-monetize, pwede kang kumita doon at kawawa naman po yung mga batang makakakita po doon sa mga violent pictures. Para raw mapanagot ang mga social media platforms, dapat may country representative sila rito. Importante po na ang bawat entity na iyon ay may opisina dito mismo sa Pilipinas para kung kailangan makipag-ugnayan sa kanila yung mga law enforcement authorities natin, mga investigators natin, ay mas madali po nilang maisagawa. Ako, si Mark Salazar, ang inyong saksi. Sa Navotas nagtapos ang paghahanap sa 13 anyos na binatilyong nawala matapos maligo sa Baseco Beach sa Maynila noong kasagsagan ng habagat. Bangkay na ang binatilyo ng matagpuan. Saksi si Jomer Apresto. Makalipas ang isang linggong paghahanap, bangkay ng natagpuan ng mga otoridad sa Navotas landfill ang 13 anyos na binatilyong nawala matapos maligo sa dagat sa bahagi ng Baseco Beach sa Maynila. August 16 nang mawala si Romel matapos siyang lumangoy sa dagat kasama ang isang kaibigan. Nakaligtas ang kaibigan pero si Romel inanod ng malalakas na alon dahil sa habagat. Ilang tauhan ng Coast Guard, BFP at Manila DRRMO ang nagtulong-tulong para hanapin si Romel pero hindi rin nila mahanap dahil sa lakas ng current hanggang sa matagpuan siyang wala ng buhay. Mel, sorry. Bata mo pa. Hindi na kita makikita sa paglaki mo. Ayon kay Roslyn, agad silang kinontak ng mga tauhan ng Manila DRRMO para ipa-verify kung siya na ba ang nawawalang si Romel. Pagtingin ko sa picture, kahit hindi ko na siya makita yung mukha niya, sabi ko, sir, positive po anak ko. Ramdam ko anak ko, sir. Kahapon, nailibing na si Romel sa tulong ng Manila LGU. Bangkay na ring natagpuan ng 8 taong gulang na si Ran sa coastal area ng barangay Masukol sa Paumbong, Bulacan. As per reported po sa aming hotline na meron nga daw pong lumulutang na bata at ang sabi din po ng concerned citizen natin na hanggat maaari ay mapuntahan na agad dahil malakas po ang alon po dun sa area. Magtatatlong araw nang nakakaraan nang tangayin si Ran ng malakas na agos ng tubig sa Bagbag River sa Kalumpit, Bulacan. Matapos iproseso ng Paumbong Polis ang labi at itinurn over sa Kalumpit Rescue, ibinyahe ang labi sa pamamagitan ng bangka papuntang Kalumpit Fishport. Idiniretso siya sa punerarya kung saan naghihintay ang kanya mga magulang. Kwento ni Rolando, nakipisan sila sa bahay ng kanyang ate dahil mataas ang tubig sa kanilang lugar. Hindi raw nila napansin na nakalabas si Ran at napunta sa likod bahay. Hindi kasi kami sanay na wala yung anak namin. Talagang pag-uwi ko yan. Kapakalambing niyang bata na yan. Ako si Jomer Apresto ang inyong saksi. Pinalawak pati sa ilang pribadong ospital ang zero balance billing kung saan makikinabang ang mga piling PhilHealth member na kwalipikado sa serbisyong medikal. Saksi si Van Mayrina. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Sa kanyang State of the Nation Address o SONA noong 2025, inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos ang zero balance billing sa 87 DOH hospital sa bansa. Sagot ng PhilHealth ang pagpapakonfine at pagpapagamot ng pasyente sa ward. Yun nga lang, hindi naman sapat ang mga pasilidad para ipatupad ang layunin ng universal healthcare na bigyan ng akses ang lahat ng Pilipino sa dekalidad at abot kayang serbisyo medikal na walang dapat ipangamba sa gastusin. Dahil dito, nakikipagkasundo ang pamahalaan sa mga pribadong ospital para mapalawak ang libreng serbisyong medikal. Lumagda ang PhilHealth at St. Luke's Medical Center Global City ng kasunduan
para sa no balance billing. Malinaw ang ating hangarin. Hindi dapat maging hadlang ang kakulangan sa pera para makakuha ng kinakailangan atensyong medikal. Sa ilalim ng kasunduan, maglalaan ng St. Luke's ng 53 beds para sa mga PhilHealth member na kwalipikado sa serbisyo medikal. Nitulungan po tayo ng St. Luke's na makapag-serve ng mas maraming patient na hindi po sila kailangan magdagdag bayad. Halimbawa, bago pa itong permahang ito, umabot na raw sa 55 ina ang nanganak ng libre sa kanilang ospital sa ilalim ng no balance billing system ng PhilHealth. Pero hindi lang sa panganganak, kundi lahat ng benefit package ng PhilHealth ibibigay din dito sa St. Luke's. Yun nga lang, dahil limitado lang ang mga nakalaang hospital beds, sasalain muna kung sino mabibigyan prioridad dito. Gusto nating ma-focus yung efforts natin, saka finances natin, dun sa talagang nangangailangan, yung poorest of the poor. Eventually, siguro gagawa ng paraan ng PhilHealth na lahat tayo na PhilHealth member, libre na lang. Nauna rito ay nagkaroon na rin ng kasunduan ng PhilHealth sa Cardinal Santos Medical Center. May pag-uusap na rin daw para sa kahalintulad na kasunduan sa The Medical City at Asian Hospital. Ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi.